Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang tanghali po sa atin lahat. Ito na naman po yung lingkod, Sen Nicodemus, para sa ating balitang halian. Sa ulo ng ating mga balita, Tebes, nasa Southeast Asia pa rin. Union smugglers nakatakdang kasuhan ng DOJ. PBBM haharap sa mga business leaders sa 10th ASEAN Conference sa Singapore ngayong hapon. PBBM hinikayat ang mga foreign investor na mag-invest sa Pilipinas sa pagharap nito sa 10th ASEAN Conference sa Singapore. COMELEC papayagan ang tupad program ng DOLE bilang ng mga mag-aaral na nagpa-enroll halos nasa 27 million. Alaminos City Environment and Natural Resources pinahalagahan ang paggunita ng World Environment Health Day. OWA dinoble ang bilang ng mga scholarship slot. Pabalita muna natin ang ating katotong July. Sige, balita na. Tita Pe, alam mo, nagulat ng lahat ng ang mga babayan natin dito sa lalawigan ng Bulacan nung nagkaroon ng problema si Governor Daniel Fernando. Yun ang habang siya ay nagkatalumpati sa Kapitolyo. At ang akala ng mga tao kung ano na yung nangyari sa kanya. Ang balita naman ay mind stroke daw siya, no? Pero ang totoo naman daw na nung siya nagpakita sa TV, nagsalita sa radyo, dehydration lang daw yun dahil sa pagod niya at kailangan na nakakainom daw siya ng tubig dahil nga so nangihina siya. Pero hanggang sa ngayon ay nananalangin pa rin ang ating mga kababayang Kristiyano rito sa Bulacan na sana siya ay malusog, malakas at ang kanyang kalusugan ay maging matibay dahil nga alam mo naman si Governor Daniel Fernando, katotompe, 24/7 yan, tinatutulog eh. Oo, ganun ang opisyal. Oo, talagang makikita. Ipagkatsaga niya. Kahit ano yan, alas 3, uwi yan, ang kakapulyo. Okay. Pati na yung mga media fetish, kahit na house siya, sinisiraan, sinipigil niya pa rin. Yan, nakukulit sa mga media fetish eh. Talagang, nasabi nga niya eh, ngayon pa may mga outlet, pero kahit gano'n, hindi pa rin hindi mabawat tao. Oo, hindi ba mabait yan na katotong paano, kasi kape. Oo nga. Alam mo ako, hindi kape. Kung dati disgrasya yung anak ko, operahan niya, nagpapakalat, sinagot niya lahat yun sa Santa Maria Bulacan, walang bayad. Pati alawas, lahat, sige na alawas sa anak ko. Pangalit ko babae. But yun talagang tititignan ko yung sabi niya. Na hindi ka tititignan ko, hindi talaga nakita ko 24/7 pag-uwi yan, alas 3 na, alas 4. Tapos naalis na naman alas 6 meron na naman mga kapiting niya. Kaya kahapon ay para bigay siya, no? Habang nagsasalita siya, pinakbukagin siya sa sabi nga padaputan siya sa may Bulacan Medical Center at nagpakita nga rin ng gabi salita niya pero para mapita rin hindi kape at Hindi pa masyado, no? oo, sabi nga niya okay mo sa nalang buhay na pero po tapos nakahirap ng kaitulog ka ng miles yan yung kanawan yan ano ba yung talaga mahal so yun lang aking update para sa Magkano tuloy? Ilang term na ba niya? Pangalawang term niya na to eh. Oo. Yun, oo. At sa Hari Manuwari ay ma-okay na, di ba? Oo, Tita Pe, pagdasal natin. Okay.
yun lang ang update para sa ano, lagayan natin gobernador. Naglalabing. Pero sa tingin mo, nakakapagsalita na ba? Oo, pero yung salita niya, pag nakita mo, parang kapagal. Okay. Oo. Kaya ikaw kasamang ingat ka din. Kailangan water ang kailangan at hindi dapat nagpapakapagod masyado. Salamat sa advisory mo. Mm. Kahapon nga, nagpa-check up ko pero katawan ko. Oh, ano sabi? Kasi ingatan ko yung hindi ko at saka yung mga Oo. Kala mo ba, katotong July, dapat ang pag-inom ng tubig, hindi biglaan din, ha? Dahan-dahan. tama yung sinabi ko. Ganun nga sinabi sa kanya ng doktor eh. Kasi, di ba, tayong napapagod tayo, bigla tayong inom ng mainit na malamig na tubig, delikado pala yun. O yun nga. Oo. Hindi pwede. Kaya ingat-ingat tayo, ha? Lalo na sa mga masyadong busy, yung masyadong pagod na pagod, hindi kayo pwedeng uminom ng tubig na sobrang lamig. Dapat yung meron mild lang. Oo, tama. Alam mo, kung tutusin niya, meron pa akong problema sa katawan yung mga karata at meron pa rin ako. May resource na simple. Yung mga Chinese foundation ang nag-sponsor. Ito na lang, mga pagpuro ako yung mga Okay. So, thank you very much. Maraming salamat, Tita Pe, para sa hospital natin na sanay sa ipag-fight para kapag-ibig sa bayan. Para sa kakampiyon man. Okay. Ayan po ang ating kabalitaan tuwing tanghali, alas 12, ang ating kasamang July Pudo. Okay, para sa ating mga balita, naniniwala si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nananatiling nasa Southeast Asia Sea, dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnet Tebes Jr. Sinabi ng kalihim na protektado ito ng mga local warlords sa bansang kinaroroonan niya, kaya malakas ang loob nito. Plano din ng DOJ na sulatan ang United Nations para panawagan sa mga bansa at tuluyang mapauwi si Tebes. Magugunitang mayroong warrant of arrest si Tebes at 3 iba pa nito kasama dahil sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Okay, akala ko naman mga smuggler to. Onion pala. Mga sibuyas. Nakatakdang sampahan ng kaso sa susunod na linggo ng Department of Justice ang mga nasa likod ng smuggling at manipulasyon ng presyo ng sibuyas. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, na kasong kriminal ang nakahandang kaso ng kanilang isasampa. Mangunguna ang National Bureau of Investigation at isa nilang undersecretary na siyang maghahain ng reklamo laban sa mga price manipulators ng sibuyas. Magugunita noong Hulyo at inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DOJ at NBI na imbestigahan ang mga smuggling ng sibuyas at iba pang mga agricultural product at maging ang manipulasyon ng presyo para ito ay tumaas. Samantalang nakatakdang humarap sa mga business leader ngayong alas 3 ng hapon, maya-mayang konti ito, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 10th ASEAN Conference sa Singapore. Ayon sa Presidential Communication Office, priority policies at programs ng kanyang administrasyon ang ilalahad ng Chief Executive. Sasalang si Pangulo sa isang 30 minutong salita o talk, 30-minute talk
na tinaguriang A Conversation with the President of the Republic of the Philippines. Mamaya po yung 3:00. Bahagi ng partisipasyon ng punong ehekutibo sa 10th ASEAN Conference sa Singapore na kung saan ay inaasahang mailalahad ng Pangulo sa mga business leaders ang priority policy at programa ng kanyang naturang administrasyon. Magsisilbing host ang Milken Institute ng ASEAN Summit na kung saan inaasahan ding mabibigyan ng highlight ng Chief Executive ang ginawa ng gobyerno para mapaangat ang buhay ng mga Pilipino at kung paano hinaharap ng kanyang liderato ang global challenges. Samantala, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga foreign investor na maglagak ng investment sa Pilipinas dahil bukas na ang bansa sa mga mamumuhunan. Ipinagmalaki ng Pangulong Marcos ang pagbabago na inilatag ng kanyang administrasyon, lalo na ang ease of doing business sa ating bansa. Humarap si Pangulo sa mga business leaders ng 10th ASEAN Conference na ginanap sa bansang Singapore. At ang naturang event ay hosted ng Milken Institute na isang non-profit at non-partisan think tank. Ayon sa Chief Executive, ang naturang forum ay nangaakit ng mga world leaders, CEO, staff executives na nagsisilbing platform para talakayin ang mga most critical economic, social, technological issues at maging sa geopolitical issues na may epekto sa Asia-Pacific, Indo-Pacific at iba pa. Nakuha natin ng COMELEC, pinayagan ng Commission on Election o COMELEC ang Department of Labor and Employment o yung DOLE na ituloy ang kanilang Cash for Work program kahit na umiiral ang election ban. Sinabi ng Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia na mahalaga ang naturang programa ng gobyerno at hindi ito pwedeng ipagpaliban ang ganitong programa ng national government para sa mga nawalan ng trabaho. Mahigpit namang pinaalalahanan ang mga kandidato ng barangay election na bawal silang makisawsaw. Naintindihan nyo? Bawal kayong makisawsaw. Tanging mga kawani ng DOLE ang mamamahala sa programa at hindi maaaring mga kandidato. Samantala, pumalo naman, mahigit 26.7 million ang bilang ng mga mag-aaral na nagpa-enroll para school year 2023 hanggang 2024. Ito ay base sa datos ng Learners Information System Quick Count ng Department of Education o DepEd. Mayroon kung saan kung saan ang Region 4A na mayroong 3.9 million na nagpa-enroll habang pumapangalawa ang Region 3 na mayroong 2.9 million. At pangatlo naman ang National Capital Region na mayroong 2.7 million. Mayroon mahigit 300,000 naman ang nagpa-enroll sa Alternative Learning System at mahigit 18,000 naman ang nakapag-enroll sa Philippine School Overseas. Sa ganitong paraan, naniniwala daw ang DepEd na maaabot ang target nilang 28.9 million bilang ng mga enrollees ngayong taon. Dami, no? At samantala, bilang nalalapit ng paggunita ng World Environment Health Day sa darating na Setyembre, ika-26, ibinahagi ng City Environment Natural Resources ng Alumino City ang mga nakalatag nilang programa para sa okasyon.
Sa mensaheng ibinahagi ni Dr. Chester Casil, ang naturang tanggapan na ang kanaturang pagdiriwang ngayong taon ay may temang Global Environment, Public Health Standing Up to Protect Everyone's Health Each and Every Day, kung saan ay binibigyan diin ang layunin ng populasyong level, ecological diversity, availability of drinking water, sanitation condition at agricultural output na nagtatakda sa kalagayan ng kalikasan ng ating mga lugar. Ang World Environment Health Day ay itinatag ng International Federation of Environment Health noong 2011 na naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan upang mamulat ang mamayan sa relasyon ng environment health sa kalusugan ng publiko. Bigyan muna natin ng daan ang ating balita mula sa labas ng ating himpilan. Katotong July, pasok! Yes, Tita Pe, alam mo, naging problema ng mga transport group. Itong fuel subsidy na nga po ng SFRP natin. Hanggang ngayon na wala pa rin silang natatanggap. Kaya mga driver ay wala pa rin natatanggap ang ating mga driver? wala pa raw. Yung iba lang daw niya. Parang malapit talakas pa raw dito eh. Kasi, kaya nga sabi nila, dapat mo na sila nakikita ganyan. Alam mo naman, hindi ang mga na maganda ang ating kapanan. Protesta na naman yung mga yan. Kaya nga sabi nila meron daw meron na raw posto. Pero sa kanilang posto. Pero sinabi nila hanggat hindi nila na biyaya, iba na kung sapat doon gagawa para hindi niya naman sa pamahalaan sa ating problema sa gobyerno na itinangako ng SCFRP. Kailangan nga para sa pagkaan ng ating. Okay, thank you very much. Ayan, yung iba daw na mga transport group o mga driver o mga hindi pa nakakatanggap. Hala, kailangan makatanggap na kayo ha. Dapat i-report din yan, no? Sige, walang balita dito yan. Okay, OWA dinobili na ang bilang ng mga scholarship slots. Ayan po ha, kaya apply lang po kayo para dito sa ating Overseas Workers Welfare Administration Scholarship Program. Ayan. Okay, next natin, dito sa atin, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Okay, order na tayo ng mga pagkain masasarap, no? Diba? Okay, at syempre po dito sa atin, ang ating sincerity. Ang sincerity po ay inyong matatagpuan sa iba't ibang dako ng lugar dito sa Kamaynilaan tulad ng Quinten Paredes Street, Binondo, Manila. Nandun din tayo sa 238 Banawi Street, Banawi Center. Yan. Barangay Manresa, Quezon City. At may ground floor, Lucky Chinatown Mall. Binondo pa rin po yan. At meron din tayo sa may Little Baguio, San Juan. Robinson's Magnolia. Yan, sa Quezon City yan. At SM Mega Mall. Ayan, tingnan natin ang mga pagkain. Ito ay since 1956 pa nang itinayo ng Pamilya Uy. Ayan po. Ayan, 65 years na ang sincerity. Stop na recording. Yan, stop na re-recording kasi kumakain siya.
Okay, Absolute. Yan ang ating pure distilled drinking water. At ito ay may family pack na nga. 6 liters, may 8 liters na nga at may pang personal pa. Asa na mga personal? Yan ang ating family pack, Absolute Pure Drinking Water. Okay. I love this water. Wala yung... Thirst quenching. Yan. Thirst quenching. Okay, wala pa dito. Ayan. Ang ating Philippine Airlines ay mga paborito ngayon. Yan ang ating flag carrier ng ating bansa. At syempre, kumustahin natin ang pag-ibig. Yeah. Ayan ang paborito ng mga elderly na sakyan ng Philippine Airlines. At para sa ating pag-ibig, Ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig. ayan, balik tayo sa ating programa. Alamin naman natin ang tungkol sa ulat panahon ng DOST Pag-asa. Ngayong September 14, weather update natin by Patrick Dalmundo, ang weather specialist ng DOST. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, September 14, 2023 at narito magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin yung ating monitoring dito sa low pressure area na huli nating namataan sa may layong 395 kilometers sa may hilagang silangan ng Itbayat sa may Batanes. Wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at inaasahan natin na possible po ito mag-dissipate o malusaw within the next 24 to 48 hours. Samantalang patuloy yung pag-ira ng hanging habagat o ng southwest monsoon sa buong bansa, kaya naman inaasahan natin na sa ngayong araw ay possible pong makaranas pa rin na maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa may bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, kasama na po yung Metro Manila, gayon din sa buong Visayas at sa ilang bahagi pa ng Mindanao. And so far, wala pa rin tayo namamataan na low pressure system sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod pang mga araw, bagamat inasahan natin na maaaring magpatuloy yung epekto ng hanging habagat hanggang bukas. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Kalakhang, Luzon, inaasahan natin na sa may bahagi ng Central Luzon, kasama na rin sa may Pangasinan, at gayon din sa may Southern Luzon, partikular sa Calabarzon, Mimaropa, at gayon din sa Metro Manila at sa may Bicol Region, naasahan pa rin ngayong maghapon ang maulap na papawirin at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Agwat ng temperatura sa may Lawag ay nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa may Legazpi, gayon din at sa may Puerto Princesa ay nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa may bahagi naman ng Tuguegarao, 24 to 33, sa may Baguio City, 17 to 23, at sa may Metro Manila, 25 to 31, sa may Tagaytay, 23 to 29, at sa may Kalayaan Islands ay nasa 24 to 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao, sa buong Visayas, maulap na papawirin din ang aasahan sa buong maghapon at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Gayun din dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, partikular sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao sa may BARMM at sa may Soxargen area. Samantalang sa may bahagi naman ng Caraga at sa may Davao Region, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan, bagamat may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa may Iloilo ay nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 25 to 31, sa may Tacloban 25 to 32, sa may Cagayan de Oro ang agwat ng temperatura ay nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa may Metro Davao 24 to 33 at sa may Zamboanga City naman 23 to 32 degrees Celsius.
At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa ngayon wala tayong nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa, malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. At para sa ating 3-day weather outlook para sa mga pangunahing syudad ng ating bansa, bukas inaasahan pa rin natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan dala ng hanging habagat sa may southern Luzon, gayon din sa may western Visayas area. Kaya dito sa Metro Manila at sa may Legazpi, magiging maulap pa rin yung kalangitan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidat at pagkulog. Pagdating naman ng araw ng Sabado, ang mga uulaning area na lamang ay bahagi ng Palawan at sa may Kalayaan Islands. So generally, si malaking bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan yung Metro Manila at iba pang mga pangunahing syudad ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang kalangitan, generally fair weather conditions hanggang sa araw ng Linggo. Bagamat may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa may Metro Manila ay nasa 25 to 34 degrees Celsius, sa may Baguio City ay nasa 17 to 24, sa may Legazpi ang agwat ng temperatura ay nasa 25 to 33 degrees Celsius, Metro Cebu 25 to 33 at sa may Metro Davao naman ay nasa 25 to 34 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ngayong 5:45 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:59 ng gabi. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, ugaling bisitahin ng ating social media accounts, DOST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng ating website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, yan ang ating weather update. Tingnan natin mabuti ang balita galing sa labas. Ayan po sa pamamagitan. Nandito tayo ngayon sa station 10 ng Kamuning. Ito. Kamuning Police Station. Ayan. Kamuning is Police Station kasi ni-report ko yung dapat mapustihan din sana ng mga pulis natin. Mapustihan din ng pulis natin yung side na to, yung itong side na to ng Kamuning area doon sa may Aurora overpass. Papupustihan natin yan kasi talamak na at saka ginagawa daw nilang patintiro lang. Pagbaba ng pulis, akit naman uli sila, ganon. So for the safety of the Filipino, kaya natin ginagawa ito para safety ng lahat ng mga tatawid doon. Ayan, nandito tayo sa Station 10, Kamuning, Quezon City. Ayan. Station 10, Kamuning, Quezon City. So, thank you po kay Major Diaz. Salamat po sa pagharap sa atin. Maraming salamat. So, sana po mabigyan natin ng kaukulang action yan at para sa ating mga safety ng ating mga kababayan. So, salamat po. Ito po ang inyong lingkod. Kakampi Online Reporter Jeff Balsa. Ito naman po ang kausap naman na nagpunta sa DMW yung sa ating si Jeff, no? Si Katotong Jeff. At ang nakausap niya rito ay walang iba kundi si Yusek Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Tingnan natin. Nandito po tayo ngayon sa opisina ng ating mahal na Undersecretary Bernard Olalia about magtatanong po tayo ngayon sa mga nangyayari ngayon sa Dubai about sa mga cross-country. So, Sir Bernard, marami pong mga nagpo-post ngayon at nagla-live ngayon sa TikTok about sa mga cross-country. So, ano bang po pwede nating sa batas o magagawa natin dito para mapigilan natin ng kunti man lang itong mga ito? Maganda yung katanungan mo, Jeffrey, ano? Lalo-lalo na sa mga OFWs natin na nasa ibang bansa, no? Pinaka-importante sa lahat, igalang po natin kung ano yung ating pinirmahang kontrata. Yung tinatawag nating employment contract, no? Huwag po nating i-violate yung napagkasunduan ng isang employer at saka isang OFW, no? Importante po yan. Kung ang kontrata po ninyo ay 1 taon, tapusin po natin 1 taon. Kung nakalagay po doon ay 2 years, tapusin po natin. Ngayon, kung may problema o issue man, pwede po kayong lumapit sa aming mga labor attaché at aayusin po natin yung problema. Ang wag po lang natin gagawin ay yung tinatawag na third country hiring, no? Yung kayo po ay lilipat ng isang employer dahil sa gusto ninyo o
na may opportunity, na may nakita po kayong trabaho at kayo po ay himikayat ng kapwa natin mga Pilipino na nasa ibang bansa. For example, babanggitin ko na po, Dubai, no? Napakarami nating nakikita sa TikTok ng mga Pilipino na nag-iengganyo na gusto magtrabaho doon, no? Binabalaan ko po yung mga Pilipino na nag-iengganyo na mag-violate ng kontrata ng kapwa Pilipino, no? Pwede po namin kayong alamin ang inyong identity, pupuntahan po namin kayo or i-communicate po namin na hindi po tamang ginagawa ninyo at pwede kaming magsampa ng kaso laban sa inyo at kapag kayo po ay na-blacklist, naku po, hindi po kayo papayagang makabalik dyan sa employer ninyo kapag kayo po ay blacklisted sa DMW. Doon naman po sa mga OFWs na nagva-violate at lilipat, pwede rin po kayong kasuhan ng employer at pwede rin po kayo ma-blacklist. At oras na ma-blacklist kayo, either by the employer or by your agency or by the DMW because of non-compliance with the provisions of your employment contract, hindi po kayo makakabalik sa employer po ninyo kapag kayo nagbakasyon sa Pilipinas. Yun lamang po ang aking mensahe. Salamat po. Sir Bernard, actually sa totoo lang po, mga kakilala ko po sila. So ito bang, kung makuha ko itong mga detalye nitong mga ito, there is a possible ba na pwede natin silang ipatawag sa labor attaché natin sa Dubai para magbigyan naman ng paalala o makausap man lang, natigilan sana itong mga ganito? Maganda po nakikipag-ugnayan tayo sa lahat po ng mga stakeholders na tinatawag, lalo na yung mga may simpatiya sa kapakanan ng ating OFWs tulad ni Jeffrey, no? Alamin po natin yung identity ng mga taong gumagawa ng mga TikTok na ito, na nag-iengganyo, na mag-violate ng mga kontrata ng ibang OFW na may kasalukuyang employer, at ipapatawag po natin sa ating Migrant Workers Office at yung labor attaché po niya natin doon ang mag-iimbestiga at aalamin kung may violation ay papasampahan po natin kaukulang kaso. Maraming salamat po, Sir Bernard, sa inyong pagbigay ng pahintulot sa akin na ma-interview. Maraming salamat po sa inyo, sir. God bless po. God bless po sa inyo, sir. Ayan, isang napakagandang mensahe na binigay sa atin na Yusek Bernard Olalia. At siyempre para sa ating trabaho patrol, ayan ang ating trabaho patrol. Armed Forces Hospital sa Southern Region, Kamis, Saudi Arabia, ang POE accreditation number 1034-6306, Senior Mucoskeletal. Yan, psychotherapist, male and female. Yan, ano yan parang about sa buto ang isa, di ba? Okay. Master degree in mucoskeletal or orthopedic physio specialty. Current license in country of origin for expatriate. Valid Saudi Council for Health Specialist. Registration as mucoskeletal physiotherapy. Hirap, no? Mahirap din kasi yung trabaho na yun. Okay, interpersonal skills conducive to working in multicultural environment, to be highly motivated. And must have ability to be able to direct and supervise staff. 2 years of clinical experience post completion or musculoskeletal physiotherapy. Ang hirap naman sabihin, ano? Minimum of 2 years related experience. Accommodation, transportation is provided. No placement fee. Paano kayo mag-a-apply? Ayan. Apply MSD at e_recruitment.com.ph. Okay? Ayan, arms.lbsrecruitment.com.ph. Gusto nyo pumunta ron, pwede kayong pumunta sa TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Yan, okay, next natin. Ano pang mga trabaho? Ito naman, mga registered nurse ang kailangan. Park-in by Radisson Iloilo, SM City Iloilo Complex, Benigno Aquino Jr. Avenue, Mindoro. Ito ba yung para sa free one-way transportation of 500 to 1,000 on your final interview in Visayas. Yan. Kaya may interview, no? Yan.
at registered nurse ang kailangan nila. At siyempre, NCLEX and non-NCLEX passers daw must be qualified by IPAMS to attend the final interview. One-way land transportation coming from Aklan, Antique, Bacolod, Cabacanlan, Cadiz, Capiz, Cebu, and Dumaguete, Guimaras. Sa Iloilo yung gagawin kung kayo ay nakapasa. So send your application to usrn@ipams.com with subject name /BSH. Scan this po. Ayan po, ulitin natin. Parang katulad nun sa iQuest. Scan this QR code to apply. Ayan. IPAMS 50. Handaan po natin, lahat ng binabanggit natin dito ay wala pong placement fee. Wala po kayong dapat bayaran kahit na ano. Yan. Samantala, nakuha natin ang ating kaperahan for today. Ayan. Ang ating US dollars ay pumapalo sa ating 56 pesos and 72 centavos habang ang euro ay nasa 60.88 centavos. British pound 70 pesos and 86 centavos habang ang Australian dollar ay 36.51 centavos. Ang Canadian dollar ay 41 pesos and 88 centavos, habang ang Singapore dollar ay 41 pesos and 69 centavos. Swiss franc ay 63 pesos and 51 centavos. Ang Malaysian ringgit, 12 pesos and 11 centavos. Japanese yen ay 0.3854. Ayan ang kabuuan ng ating mga balitang halian. Magpaalala tayo mula sa ating himpilan. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na, kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na, kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan,
kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano, kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata, ha? Ingat! Ayan. Tayo ay bumalik na sa ating programa. At ngayon, yan po ang ating kabuuan ng ating balitang halian. Tayo po ay mananghalian ng mahusay at masarap na pananghalian. Ang Kakampi Online di kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Paalam po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod, Penny Codemus. Pag may may kakampi, dito lamang po yan sa ating balitang halian, Kakampi Online.